nasa mga 79 billion. Not 180? Yung 180 extrapolation yon based on the 420 plus another 250. But yung DPWH submitted to the Blue Ribbon Committee an updated report. Actually, lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. So magkano na po yung amount ng ghost projects? Ang ghost nasa, kung i-extrapolate natin sa 30,000 plus na flood control projects, nasa 79 billion. Still huge, ano? Opo. Considering we're talking of yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ano pong magagawa dun sa 79 billion, sir, na nawala na, down the drain na? Well, ako ang sasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong maghanap. Kasi talagang widespread We're not talking only of Oriental Mindoro and Bulacan. We're not only talking of La Union. We're not only talking of Candaba. All over the Philippines Okay. Tignan po ninyo ang sinasabi po ni Lacson, napakalawak po talaga. Hindi lang po Bulacan, hindi lang po napakalawak, hindi lang Candaba, hindi lang po La Union. Ang lawak po ng nitong talagang corruption na to. Tapos sa ano pa lang daw sa 79 billion na sa ghost project pa lang. Tapos ang nababawi pa lang. Ang problema ko rito kay Lacson ganito. Una, bakit ang concern niya bilang Blue Ribbon Committee, bakit ang concern niya pagbawi? Hayaan mo sa iba yan. Ang concern mo dapat mapanagot matukoy kung sino yung mga mastermind. Hindi po yung paano mababawi. Kasi alam niyo sa totoo lang parang pinagmamalaki din niya ni BBM yung pagsosoli ni Alcantara, yung pagsosoli po ni Bernardo. Alam niyo po ba yun? 110 million nagsoli. Malaki po yun, totoo. Pero billion po yung ninakaw nila Magsosoli po ng 110 million. Bakit po dapat matuwa yung gobyerno dun? Ang liit po ng sinusoli. Tapos nag-expect sila. Ang point po ba, pinagmamalaki nyo po ba na achievement na Senator Lacson? Ang pinagmamalaki mo bang achievement yung nakakabawi kayo ng pera? Hindi naman po yan yung purpose ng Blue Ribbon Committee. Siguro yung finance, Department of Finance o kung sino man yung kukuha ng pera, yan po yung purpose. Kaya makikita nyo po yung pagkakaiba Kay Marcoleta po, napakalinaw. Ang tumbok niya po, tinutumbok po nung Blue Ribbon ni Marcoleta, matukoy yung mga malalaking isda, yung mga mastermind at maparusahan. Dito po, ang tinutumbok ni Ping Lacson, makabawi ng pera. O ikalawa, ang question ko, bakit hindi ka na lang mag-imbestiga ulit? Senator Lacson, paulit-ulit ako rito. Bakit hindi po kayo nag-iimbestiga? Asan na po yung investigasyon? Bakit po wala na kayong iniimbitahan sa Senado? O bakit po importante to? Wala na po yung ICI, wala po yung HOR. Hindi po makapag-imbestiga yung ICI dahil sabi nila wala silang mga contempt power. Sino may contempt power? Blue Ribbon Committee ng Senado. Ibig mo sabihin, Badong, lahat ng ipapatawag ni Lacson kinakailangan pumunta? Opo. Kasi pag hindi ka pumunta, pwede ka i-contempt. Di po ba? Maliban kay Martin. Pero lahat dapat pumunta. Bakit po, Badong, kaya naman sabihin ni Lacson sa press conference. Tignan nyo po
Ito magandang tanong eh. Kung kaya naman palang sabihin, ilantad, i-expose ni Ping Lacson sa press conference yung kanyang mga natutuklasan, bakit magpapatawag pa siya ng Blue Ribbon? Bakit mag-iimbestiga pa? O bakit po? Kasi hindi naman siya reporter. Kung ipapalabas niya lang yung ayon sa kanyang nasa isip, o hindi naman siya vlogger, di ba? Siya po ay senador at Blue Ribbon Committee chairman. Ano po pagkakaiba ng pinipreskon niya lang yung sinasabi niya at nag-iimbestiga? Pag preneskon mo lang, hindi pwedeng pagbatayan yung preskon para makasuhan. Yun po yung pagkakaiba eh. Unlike kung yan po ay committee, ay dumaan po kayo sa hearing, nag-hearing po yung Blue Ribbon Committee, yung resulta po ng hearing, pag naging committee report po yan at kasama po sa report ninyo yung pakakasuhan, halimbawa, kasuhan si Martin Romualdez, halimbawa lang po to kasuhan ng plunder o nire-recommenda ng committee na kasuhan ng plunder si Romualdez at saka si Saldico. Pwede pong pagbatayan niya ng ombudsman para makasuhan kasi nag-imbestiga kayo eh. Under oath yung mga tao. Under oath sa Senate. Ano pagkakaiba pag sinabi lang ni Lacson yung mga panukala niya? Hindi po yun mag-i-stand sa court. Kasi hindi naman under oath yun eh. Yun po ang pagkakaiba, kaya po hinahikayat natin si Lacson na mag-imbestiga. Buti pa yung mga walang katuturang ginagawa ni Kiko Pangilinan, no? Imbestiga lang na imbestiga, kahit na ano lang, tungkol sa agriculture. Ang kailangan po natin ngayon, maimbestigahan na talaga to. Kung buong bansa po halos, tiyagain nyo. Wala ka pang isang buwan na nag-iimbestiga, tigil ka ng tigil eh. Alam nyo po ba, in fairness po kay Dugo-Dugugang, kaya, anong pangalan na nga nito, kay Gordon, nag-imbestiga po siya ng Parmali. 7 months ba o 11 months? Ganun po katagal yung investigasyon. Kaya lang, di rin naging matagumpay kasi gusto niyang gawing mastermind ng Parmali si Digong. Wala naman nagtestigo laban kay Digong. Wala ring ebidensya laban kay Digong. The Constitution states that members of this House derive their authority exclusively from the electorate. Ano po ba mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Ang mga post ni Kong Miao ay mistulang alingaw-ngaw lamang ng saloobin ng nakararaming mga Pilipino. To impose the penalty of suspension is to overturn the sovereign choice of the people. That remedy is reserved only for conduct so reprehensible and destructive of the institution that it overwhelms democratic legitimacy. No such circumstance exists here. Honorable Barsaga's only act was to express his views regarding corruption in government, a matter of public concern. Tignan nyo po yung mga congressman yung asal nila, oh. Ayan, kanina ko pa napupunayan si Tinyo tsaka to si Kowangko. O habang may nagsasalita, daldal ng daldal. Central to democratic oversight. Let not the House of Representatives be weaponized against its own members.
Thank you very much, Mr. Speaker. Maraming salamat Majority din, Leader. Congressman Marcoleta, at saka kay Congressman Leandro Lebiste. No? Mabuhay po kayo. Kayo po, abang may mga congressman na katulad ninyo, kayo po ang tunay na pag-asa ng bayan. Kasama to si Kiko Barsaga. Kaya there is hope, no? Pag nakita po ninyo na meron tayong Lebiste at saka Barsaga na mga batang congressman, at saka etong anak ni Marcoleta, kahit konti pa lang po sila ngayon, dadami din yan. Wag lang po sanang maimpluwensyahan ng mga magna. Ayan po kasi ang problema pag naging magna na rin sila, no? Pag sila po ay na-impluwensya na ng mga garapal sa pagnanakaw, baka makalimutan na nila na minsan ay may pinaniwalaan po sila na sila po ay idealistic pa sa paniniwala. Ayan. So, yan po ang masaklap. Sabi nga nung dalawa, parang mas tanggap pa po ng mga congressman na yung mga kapwa nila congressman ay nag-engage po sa pagnanakaw kaysa po ang pinarurusahan po nila, no? So sa dalawa pong binanggit ni Marcoleta at saka nito ni Lebiste, parang ang gusto pa nilang parusahan yung mga naglalantad ng katiwalian. Pero yung naglalantad po ng pagnanakaw, pero yung mga magnanakaw po, inaabsuelto po nitong mga congressman natin. Napakasakit po, no? Ang ganda rin ng pinunto ni Congressman Marcoleta. Noon nga po talagang sila sa Toro Campo, talagang hindi naman po simpleng mga oposisyon 'yan, no? Talagang grabe po kung makabatikos 'yan. Ganyan po talaga ka-insecure yung ating gobyerno. Yung mga miyaw-miyaw lang po. Actually, nakakatawa pa po tong dapat nga ini-encourage nila yung mga tao na ganyan na lang, no? Daanin na lang sa patawa yung mga banat sa gobyerno. Hindi. Masyadong pikon na pikon eh. Yan po ang pinahiwatig. Kung ikaw ay magnanakaw dito sa gobyernong ito, wala ka sa hulog, magnanakaw ka, wala ka. Hindi ka. Wala. Meron na po bang nakasuhan na congressman? Mula po na nagsimula, congressman na po yung binabanggit. Meron na po bang congressman na nakasuhan? Siyempre, kakasuhan talaga si Saldico dahil umatake siya eh. Pero, yung magandang question ni Marcoleta, ano po ba yung mas mabigat na kasalanan? Yung mag-post ka ng meow? Yung mag-post ka lang ng meow-meow? O magnakaw? Pucha, ano po yung pinapahatid natin yan sa mga kapwa ninyo, congressman? Okay lang magnakaw, wag lang kayong magbumatikos.